Kung tatanungin mo ako kung anong itsura ng pagmamahal, sasabihin ko sa'yo na parang isang sugat na hindi gumagaling. Hindi ko alam kung paano ko ito sinimulan. Ang paulit-ulit na pagpatawad sa kanya. Parang isang awit na walang katapusan, isang pangako na laging napapako. At sa bawat paghingi niya ng tawad, sa bawat pagluha niya, palaging may puwersang nagtutulak sa akin para sabihin, "Sige, mahal kita, ayos lang." Pero hindi talaga ayos. Nakilala ko siya sa isang pagkakataong hindi ko inaasahan. Siya ang tipo ng babae na kayang patahanin ng mundo sa isang ngiti. May liwanag sa kanyang mga mata na tila sinasabing, "Ako ang sagot sa lahat ng tanong mo." Sa simula, naniwala ako. Sa bawat halakhak niya, sa bawat haplos niya sa aking kamay, para bang kaya kong harapin ang lahat ng unos. Pero ang hindi ko alam, siya rin pala ang bagyo. Ang unang beses na nasaktan niya ako, sinabi ko sa sarili ko na aksidente lang iyon. Maliit na bagay. Hindi siya perpekto, gaya ko rin. Nag-away kami dahil sa isang bagay na hindi ko na maalala. Pero ang naaalala ko, naglakad-lakad ako sa ulan habang bitbit ang bigat ng galit at lungkot. Nang umuwi ako, naroon siya sa pintuan, basang-basa rin, humihingi ng tawad. At gaya ng isang hangal, niyakap ko siya. "Ayos lang," sabi ko. "Mahal kita." Simula noon, naging paulit-ulit ang siklo. Mag-aaway kami. Sasaktan niya ako, minsan hindi lang sa salita, minsan sa mga bagay na mas malalim pa. Sisigaw siya, magbabanta siya nga alis, magpaparamdam na wala akong kwenta. At sa tuwing maririnig ko yon, parang nawawasak ako. Pero sa huli, babalik siya, magluluhod, hihingi ng tawad. At gaya ng dati, sasabihin ko, "Sige, mahal kita, ayos lang." May mga gabi na hindi na ako makatulog. Nakatitig lang ako sa kisame, iniisip kung bakit ko siya pinapayagan na gawin ito sa akin. Sabi nila, ang tunay na pagmamahal ay pagtitiis. Pero paano kung ang pagtitiis ay unti-unting pumapatay sa'yo? Hindi ko alam kung nasaan ang hangganan. Minsan, iniisip ko, kung may hangganan ba talaga? Isang gabi, matapos ang isa na namang mainit na pagtatalo, iniwan niya ako. Hindi ko na siya sinubukang pigilan. Pagod na ako. Pagod na pagod. Tumunganga ako sa mesa ng aming maliit na apartment, nakatitig sa natutunaw na kandila. Naramdaman ko ang katahimikan, ang bigat ng kawalan. Isang bahagi ng sarili ko ang nagsabing, tapos na. Wala na siya, pero hindi pa pala yun ang wakas. Bumalik siya makalipas ang 2 araw, may dalang bulaklak. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling, kung sino ang kasama niya, o kung ano ang ginawa niya. Wala akong lakas para magtanong. Ang alam ko lang, naroon siya sa harapan ko, umiiyak, nagsusumamo. "Hindi ko kayang wala ka," sabi niya. "Mahal kita." At sa kabila ng lahat, sa kabila ng galit na pinipilit kong pigilan, sa kabila ng sakit na hindi ko maalis, niyakap ko siya. "Sige, mahal kita. Ayos lang." Pero sa pagkakataong iyon, alam ko na sa sarili ko na hindi na talaga ayos. Parang may kung anong bahagi ng kaluluwa ko ang nawala. Parang may piraso ng puso ko na tuluyan ng nasira. Pero hindi ko ito maamin. Hindi ko siya kayang iwan. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, sa kabila ng paulit-ulit na sugat, mahal ko pa rin siya. At iyon ang pinakamalaking kasalanan ko. May mga araw na masaya kami. May mga sandali na parang walang nangyari, na parang normal kaming magkasintahan. Tumatawa kami, nagkukwentuhan, naglalakad sa parke habang magkahawak kamay. Pero sa likod ng bawat ngiti, may aninong bumabalot sa akin. Alam ko na hindi magtatagal ang saya. Alam ko na sa likod ng bawat halakhak, may paparating na bagyo. At dumating nga ang bagyong yon. Isang gabi, nakita ko ang cellphone niya na nag-vibrate sa mesa. Hindi ko na sana titingnan, pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin. Binuksan ko ito. Ang pangalan ng tumatawag, Mahal. Para akong sinampal ng katotohanan. Tumayo ang mga balahibo ko, bumilis ang tibok ng puso ko.
Hindi ko alam kung ano ang uunahin. Ang galit, ang sakit, o ang takot. Nang bumalik siya galing banyo, tinanong ko siya, "Sino si Mahal?" Hindi siya sumagot. Nanginginig ang mga kamay niya, parang bata na nahuli sa kasalanan. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, bulong niya. Pero hindi ko na siya hinayaang magpaliwanag. Tumayo ako, binitiwan ng cellphone at tumingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang galit ko. "Paano mo nagawa sa akin ito?" Tanong ko. Ang boses ko basag na basag. Umiyak siya. Nagmakaawa. Humawak sa braso ko. "Mahal kita," sabi niya. Hindi ko sinasadya. Nagkamali lang ako. At alam mo kung ano ang ginawa ko? Niyakap ko siya. Pinatawad ko siya. "Sige, mahal kita. Ayos lang." Pero sa gabing yon, habang nakahiga kami sa kama, naramdaman ko ang malamig na espasyo sa pagitan namin. Hindi na ako sigurado kung sino ang kasama ko. Hindi na ako sigurado kung sino ang mahal ko. Ang alam ko lang, hindi na ako ang dating ako. May nawala sa akin. May naubos. Hindi ko alam kung paano ko pa maayos ang sarili ko. Kinabukasan, habang iniinom ko ang aking kape, narinig ko ang tunog ng cellphone niya. Nakita ko ang pangalan na lumitaw sa screen. Mahal. Sa sandaling yon, tumayo ako, kinuha ang cellphone at binuksan ang pinto. Sa labas, malamig ang hangin, madilim ang langit. Binitiwan ko ang cellphone. Bumagsak ito sa lupa, basag, gaya ng puso ko. Pinatawad ko siya ulit. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinabi sa sarili ko na ito na ang huli. Na kapag ginawa niya ulit, tatapusin ko na. Pero heto ako, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang basang panyo at pinapahid ang luha sa pisngi ko. Ang silid ay puno ng amoy ng alak na iniwan niyang nakabukas sa mesa. Sa sahig, nakakalat ang mga sirang pinggan na kanina lang ay bahagi ng galit niyang ibinato sa akin. "Pasensya ka na," sabi niya habang nakatayo sa pintuan, nakayuko, hindi makatingin sa akin. Hindi ko sinasadya. Ilang beses ko na bang narinig ang salitang yon? Hindi ko na mabilang. Parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ko. Pero kahit na ganito, palagi kong pinipilit ang sarili kong maniwala. Siguro nga hindi niya sinasadya. Siguro nga kailangan lang niya ng isa pang pagkakataon. Isa pa, at baka magbago na siya. Pinatawad ko siya ulit. Ang hirap sabihin, pero parang naging ugali na. Yung sakit na nararamdaman ko, parang naging bahagi na ng araw-araw na buhay ko. Parang normal na lang na masaktan, na umiyak. Pero habang nakatingin ako sa kanya, sa mga mata niyang tila ba may bahid ng pagsisisi, hindi ko maiwasang magtanong, hanggang kailan ko kaya ito titiisin? Pagkatapos niyang magsalita, lumapit siya sa akin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko, pero hindi ko magawang tumingin sa kanya. Ang bigat ng dibdib ko. Parang may nakadagan na hindi ko maitulak. "Ayusin natin to, pangako ko," bulong niya. Pero ang pangakong yun ay parang hangin lang na mabilis lumalabas sa bintana. Sa mga sumunod na araw, pilit kong hinanap ang piraso ng pagmamahal na dating nagpapasaya sa akin. Pinilit kong bumalik sa mga alaalang maganda. Sa mga panahong walang sigawan, walang iyakan, walang sugat sa puso. Pero kahit anong pilit, hindi ko magawang takpan ang realidad. Ang bawat tingin niya, ang bawat galaw niya, parang may tanong sa likod. Kailan ka ulit magpapatawad? Isang gabi, habang tahimik akong nakahiga sa kama, naramdaman ko ang bigat sa tabi ko. Umupo siya sa gilid, tila ba may iniisip. Hindi siya nagsalita, pero naramdaman ko ang tensyon sa hangin. Parang may gustong sumabog, pero pinipigilan. "Mahal kita," sabi niya, bigla, na parang hangin lang na dumaan. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Mahal ko rin siya, pero ano bang halaga ng pagmamahal kung paulit-ulit kang sinasaktan? "May sasabihin ako," dugtong niya, at doon ko naramdaman ang kaba. Tumayo ako mula sa pagkakahiga, tumingin sa kanya. "Ano?" tanong ko. Pilit pinapatatag ang boses ko kahit nanginginig ang kamay ko.
Hindi siya sumagot agad. Tumitig siya sa akin, tila ba naghahanap ng lakas ng loob. At sa wakas, sinabi niya ang mga salitang tumama sa dibdib ko nang mas matindi kaysa sa anumang sakit na naranasan ko. May iba akong mahal. Biglang tumigil ang mundo. Ang tunog ng orasan sa dingding, ang malamig na hangin mula sa bintana, lahat nawala. Parang bumagsak ang lahat ng pader sa paligid ko. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng kawalan. Ang mga salitang yon, paulit-ulit sa isip ko, hanggang sa hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ko sinasadya, dagdag niya, na para bang iyon ang magpapagaan ng sakit. Pero mahal kita. Ayoko kang mawala. Mahal niya ako. Pero may iba siyang mahal. Paano ko yun iintindihin? Paano ko yun tatanggapin? Parang piniga ang puso ko hanggang sa wala nang natirang damdamin. Hindi ko alam kung paano ako tumayo o kung paano ako nakalabas ng silid. Ang susunod na natatandaan ko, nasa labas na ako, hawak ang malamig na bakal ng gate, nakatingin sa madilim na kalsada. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang mga salitang binitiwan niya, paulit-ulit na tumutunog sa tenga ko. May iba siyang mahal, pero mahal niya rin ako. Paano ko magagawa ang tama kung hindi ko alam kung ano ang tama? Sa isang iglap, bumalik ako sa bahay. Puno ng galit, ng sakit, ng tanong. Nang makita ko siya, nakaupo pa rin sa kama, parang naghihintay sa akin. Bakit? Tanong ko, na para bang ang sagot niya ang maglilinaw sa lahat. Hindi siya sumagot. Tumayo siya, lumapit sa akin, pilit akong niyakap, pero hindi ko na kaya. Ang mga kamay ko, itinulak siya palayo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lakas sa sarili ko. Hindi ko na kaya. Bulong ko, pero sa loob-loob ko, parang may nagmamakaawa pa rin na huwag siyang bumitaw. At sa huli, siya ang bumitaw. Hindi ko inaasahan, pero bigla siyang umalis. Walang paalam, walang paliwanag. Iniwan niya ako sa gitna ng lahat ng tanong, ng lahat ng sakit. Sa pintuan, tumingin siya sa akin. At sa huling pagkakataon, sinabi niya ang mga salitang bumulong sa hangin. Pasensya ka na. Nang magsara ang pintuan, naramdaman ko ang katahimikan. Pero hindi ito ang katahimikang nagpapagaan ng loob. Ito ang katahimikang pumipigil sa paghinga. Ang katahimikang nagbibigay daan sa tunay na kirot. Sa huling pagkakataon, pinatawad ko siya. Pero hindi ko alam kung kailan ko mapapatawad ang sarili ko. Pagkalipas ng ilang linggo, muling bumalik si Mara. Akala ko'y tuluyan na siyang nawala. Na sa wakas ay natapos na ang lahat ng sakit na dulot niya sa akin. Ngunit hindi ko siya maitataboy. Parang may magneto sa pagitan naming dalawa na pilit akong hinihila pabalik sa kanya kahit alam kong unti-unting akong nauupos. Tumayo siya sa harap ng pintuan. Basang-basa sa ulan, nanginginig ang mga labi at namumugto ang mga mata. Patawad, hindi ko na alam kung saan ako pupunta, sabi niya. Halos hindi marinig dahil sa pag-iyak. Gusto ko sanang isara ang pintuan at hayaan siyang mamaluktot sa lamig ng gabi. Gusto kong ipakita sa kanya na ako rin ay nasaktan, na hindi lahat ng sugat ay gumagaling. Pero sa halip, binuksan ko ang pintuan ng mas maluwag. Hinayaan ko siyang pumasok, tulad ng dati, tulad ng paulit-ulit kong ginagawa. Kumuha ako ng tuwalya, pinainit ang tubig at tinimplahan siya ng kape. Ang bawat galaw ko ay parang mekanikal na. Wala nang damdamin, wala nang pag-asa. Ngunit naroon pa rin ako, ang martir na hindi marunong tumanggi. Habang iniinom ni Mara ang kape, nagsimula siyang magsalaysay. Tungkol sa kanya, sa mga pangarap na hindi niya makuha, sa mga tao sa buhay niya na hindi siya naiintindihan. Parang sinisisi niya ang mundo sa kung paano siya naging ganito. Ngunit sa bawat salitang binibitawan niya, naramdaman kong ako ang tunay na biktima. Ako ang palaging nasa likuran niya, sumasalo sa lahat ng hindi niya kayang dalhin. Ako ang pinipili niyang balikan kapag wala na siyang ibang mapuntahan. Gusto kong magbago.
Sabi niya habang nakatingin sa akin, pero hindi ko alam kung paano. Sa unang pagkakataon, hindi ko alam ang sasabihin. Dati, palagi akong may sagot. Palaging may pangako sa bibig ko na tutulungan ko siya, na gagawin ko ang lahat para sa kanya. Pero ngayon, tila naubos na ang mga salita ko. Tiningnan ko siya, ang babaeng minahal ko ng sobra, ngunit siya rin ang dahilan kung bakit nawawala na ako sa sarili ko. Ang tanong, hanggang kailan ko siya kayang intindihin? Hindi ko alam kung kaya ko pa. Bulong ko, ngunit narinig niya. Biglang bumagsak ang tasa niya sa sahig. Ang tunog ng basag na porselana ay parang sumasalamin sa kung ano ang nararamdaman ko sa loob. Wasak, pira-piraso, hindi na maibabalik. Tumayo siya. Nagmamadaling pulutin ang mga basag na piraso habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Ang eksena ay nakakasakal. Siya, palaging humihingi ng patawad. At ako, palaging nagbibigay. Kahit alam kong bawat oo ko ay parang pagpatay sa sarili kong kaluluwa. Mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka, sabi niya. Hawak ang basag na tasa. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na ako sigurado kung totoo pa ang mga salita niya o isa na lang itong panlilin lang para manatili siya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, ngunit bigla kong tinanong, mahal mo ba talaga ako? O kailangan mo lang ako? Natigilan siya. Parang hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Ilang segundo ang lumipas bago siya sumagot. Pareho. Pareho. Ang sagot na yon ay parang lason sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Mahal niya ako. Pero kailangan niya ako. Hindi ba't dapat ang pagmamahal ay sapat na walang halong pangangailangan, walang kondisyon? Tumayo ako. Lumapit sa bintana at tumingin sa ulan. Ang bawat patak nito ay parang kinukurot ang puso ko. Sa labas, ang mundo ay tahimik. Ngunit sa loob ng bahay, parang may bagyo. Dati, ang boses ni Mara ang nagpapakalma sa akin. Ngayon, parang sigaw ito na hindi ko kayang ipagsawalang bahala. Paulit-ulit na lang tayo, Mara. Sabi ko, hindi lumilingon. Hindi ko na alam kung tama pa ito. Narinig ko ang yabag niya papunta sa akin. Ramdam ko ang init ng palad niya sa balikat ko. Tama pa rin ito. Anya, hanggat mahal natin ang isa't isa, pero hindi na ako sigurado. Ang pagmamahal ba ay sapat na para magpatuloy? Ang pagmamahal ba ay kayang palitan ng lahat ng sakit, lahat ng pagod, ang lahat ng pagkakawatak-watak sa puso ko? Hindi ko na alam kung mahal pa kita, sagot ko. At naramdaman ko ang paghinga niya na tumigil. Hindi ko sinasadya ang mga salitang yon, ngunit parang mula ito sa pinakaloob ng pagkatao ko. Mahal mo pa ako, pilit niyang sabi. Patuloy na humihinga ng mabigat. Alam ko na mahal mo pa ako. Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit. Parang ayaw niya akong pakawalan. Ngunit sa sandaling iyon, ang hawak niya ay hindi na nakakapagbigay ng ginhawa, kundi parang tanikala na pilit akong ikinukulong sa lugar na hindi ko na gustong puntahan. Mara, hindi lang ito tungkol sa pagmamahal, sagot ko. Ito ay tungkol sa kung paano tayo nasasaktan dahil sa pagmamahal na ito. Hindi siya sumagot. Sa halip, bumalik siya sa mesa, umupo, at muling umiyak. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay pumuno sa buong silid. Ngunit sa halip na kaawaan siya, naramdaman kong nauubos na ako. Sa wakas, tumayo siya. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng galit, sakit, at desperasyon. Kung hindi mo na ako kaya, bakit hinayaan mo pa akong pumasok dito? Tanong niya. Hindi ko na alam ang sagot. Ngunit bago ako makapagsalita, lumapit siya sa akin, kinuha ang kamay ko, at idinampi ito sa kanyang pisngi. Ikaw ang tahanan ko, bulong niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ngunit bago pa lumalim ang pag-iisip ko, biglang nagring ang telepono. Tumigil ang mundo. Sa likod ni Mara, nakita ko ang pangalan sa screen. Isa itong pangalan na hindi ko inaasahang makikita.
Isang pangalan na matagal nang hindi dapat bumalik. Tumunog uli ang telepono at tumingin si Mara sa akin, nagtatanong. Ngunit sa loob ko, alam kong hindi ko na kayang ipaliwanag. Sinagot ko ang tawag. Hello? Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ang tumutulak sa akin para manatili pa rin sa piling niya. Sa bawat gabi na hindi siya umuuwi, sa bawat tawag na hindi niya sinasagot, sa bawat kasinungalingang pilit niyang binubuo, ako ang tahimik na sumasalo sa lahat ng sakit. Para akong baso na unti-unting napupuno, pero hindi ko magawang tumapon. Hinayaan ko lang. Lagi, palaging ganoon. Noong huling beses na nag-away kami, hindi na ako sumigaw. Hindi na ako nagtanong kung bakit tila ang hirap niyang maging totoo sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya. Ang mga mata ko punong-puno ng tanong na matagal ko nang alam ang sagot. Mahal mo ba ako? Tanong ko. Pero ang totoo, hindi ko na hinintay ang sagot. Alam ko na, ramdam ko na ang sagot niya. Isang pilit na yakap, isang halik na tila wala ng init, at ang pangakong narinig ko ng daan-daang beses, sorry na, hindi ko na uulitin. Pero sa likod ng mga salitang yon, naririnig ko ang tahimik na pahiwatig na hindi niya kailanman binabanggit. Hanggang kailan ka magpapatawad? Sa loob ng 3 taon, palagi akong nakaluhod sa harap ng altar ng relasyon namin. Nagdarasal na sana, isang araw, magbago siya. Na sana, makita niya ang halaga ko, ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa kanya. Na sana, dumating ang araw na hindi na ako magigising sa umaga, na ang unang tanong ko sa isip ay, sino ang kasama niya kagabi? Pero hindi dumating ang araw na yon. Sa halip, ang dumating ay ang masakit na katotohanan. Hindi ko siya kayang baguhin. Ang nag-iisang tao na kayang magbago sa kanya ay siya mismo. Pero paano kung hindi niya gustong magbago? Paano kung ang pagiging ganito niya ang tunay na siya at ang lahat ng pangako niyang magbabago ay isang ilusyon lamang na pilit kong tinatanggap? Isang gabi, umuwi siya ng lasing. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay bumalot sa buong kwarto at kahit hindi ko siya tanungin, alam ko kung saan siya nanggaling. Hindi sa trabaho, hindi sa mga kaibigan niyang matagal ko nang kilala. Sa kung saan man, basta hindi sa lugar kung saan niya sinabi noong umaga na pupunta siya. Tahimik kong pinulot ang jacket niya na itinapon niya sa sahig at nang makita ko ang lipstick stain sa kwelyo nito, tumigil ang mundo ko. Akala ko, sanay na ako. Akala ko, wala nang mabigat na sakit ang kayang makalusot sa puso ko. Pero mali ako. Ang maliit na marka na yon, isang bakas ng ibang tao, isang patunay na hindi na talaga ako ang mundo niya, ang nagpatumba sa lahat ng dingding na itinayo ko sa sarili ko. Hindi ko napigilan ang luha ko. Dumaloy sila nang walang ingay, habang siya nakahiga sa kama. Tulog, walang pakialam. Kinabukasan, nagising siya na parang walang nangyari. Bumangon siya, nagunat, at nginitian ako. Good morning, sabi niya, pero wala akong sinagot. Tahimik kong itinuro ang jacket na iniwan ko sa mesa. Ang stain na hindi ko tinanggal. Napansin niya yon. Napatigil siya. Kumunot ang noo niya. Pero sa halip na magpaliwanag, ang sabi niya lang ay, ano na naman? Paulit-ulit nating ginagawa ito. Sabi ko, pilit pinipigilan ng panginginig ng boses ko. Paulit-ulit kitang pinapatawad at paulit-ulit mo akong sinasaktan. Bakit ba kasi ang dami mong iniisip? Sagot niya. At sa tono ng boses niya, naramdaman ko ang iritasyon, ang kawalan ng malasakit. Hindi ko naman sinasadya. Mahal kita, di ba? Bakit hindi mo nalang hayaan? Hayaan. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay simpleng bagay na maaring kalimutan, maaring iwasan. Pero para sa akin, ang bawat sakit, ang bawat sugat na iniwan niya ay isang bahagi ng pagkatao ko na unti-unting nawawala. Hanggang kailan ko hahayaang mawala ang sarili ko para sa taong hindi naman kayang ibigay ang sarili niya sa akin? Tumayo ako. Iniwan ko siya sa sala habang ang puso ko ay tila binabalatan ng buhay.
Sa unang pagkakataon, hindi ko tinapos ang usapan. Hindi ko hinanap ang paliwanag. Hindi ko hinintay ang, sorry na, hindi ko na ulitin. Basta tumayo ako at naglakad palabas ng pinto. Hindi niya ako sinundan. Hindi niya ako tinawag. At sa katahimikan na yon, doon ko naramdaman ang pinakamalaking kirot. Hindi na niya ako kailangan. Pagbalik ko sa kwarto, inayos ko ang mga gamit ko. Isa-isang isinilid sa bag ang mga damit, ang mga libro, ang mga alaala ng relasyon namin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam ko kung saan hindi na ako dapat manatili. Nasa likod ko siya, nanonood, pero hindi nagsasalita. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi ko na rin gustong malaman. Paglabas ko ng pintuan, saka siya nagsalita. Akala ko ba mahal mo ako? Tanong niya. Pero hindi yun tanong ng isang taong natatakot na mawala ka. Isa lang yung tanong ng taong naguguluhan kung bakit. Sa wakas, may lakas ka ng lumayo. Tumigil ako. Isang beses ko siyang nilingon. Oo, sagot ko. Minahal kita. Pero hindi ko na kayang mahalin ang taong unti-unting sumisira sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang maliit na pagbabago sa ekspresyon niya. Parang may naramdaman siya. Takot, o lungkot, o galit, hindi ko alam. Pero hindi ko na hinintay kung ano iyon. Nagpatuloy ako sa paglalakad, iniwan siya, iniwan ang lahat. Sa wakas, natututunan ko rin kung paano hindi magpatawad. Nang makarating ako sa kalsada, tumingin ako sa paligid. Madilim ang langit, mabigat ang hangin, at parang ang mundo ay tila naghihintay ng kung anong mangyayari. Sa likod ko, narinig ko ang boses niya, tumatakbo. Tinatawag ang pangalan ko. Pero bago ako makalingon, may dumaan na sasakyan. Isang mabilis, malakas, at biglaang dagundong. Ang sumunod na tunog ay ang pagsigaw niya. Pagkalipas ng halos isang linggo, muling bumalik si Clara sa bahay. Hindi ko alam kung anong mas matindi, ang galit na nararamdaman ko o ang awa sa sarili ko. Parang may alon ng init sa dibdib ko na gustong sumabog pero pinipigilan ko pa rin. Siya ang unang nagbukas ng pinto. Bit-bit ang maliit na bag na tila wala namang halaga sa kanya. Ang mga mata niya, tila walang bakas ng pagsisisi, ni hindi man lang nagbaba ng tingin sa harapan ko. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Malamig ang tono. Parang wala lang. Parang hindi niya ako iniwang luhaan sa madilim na sala noong huling gabi na magkasama kami. Tumango lang ako, kahit gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung bakit, kung paano niya nagagawang ulit-ulitin ang parehong kasalanan, at bakit ako ang laging bumibit-bit ng bigat. Pero imbes na magtanong, umupo ako sa harap niya, sa parehong sofa, kung saan ko siya unang niyakap, noong una siyang lumapit sa akin na umiiyak. Sa parehong sofa, kung saan ko siya unang pinatawad. Hindi ko sinasadya, sabi niya. Paumanhin na parang rehearse, parang script lang. Hindi ko alam kung gaano nakarami ang beses na narinig ko ang mga salitang yon mula sa kanya. Hindi ko alam kung bakit tila laging may dahilan siya para saktan ako, para ipagpalit ako. Pero ang mas masakit, hindi ko rin alam kung bakit lagi kong pinipili siyang patawarin. Paulit-ulit, Clara. Sagot ko, pilit iniwasan ang panginginig ng boses ko. Paulit-ulit mong sinasabi niyan, hanggang kailan? Hanggang kailan mo ako hihilahin sa ganitong sitwasyon? Hindi siya sumagot. Naglalaro ang mga daliri niya sa strap ng bag niya. Napansin ko ang maliit na pila sa gilid ng balat nito at sa isang saglit, naisip ko kung gaano nakaraming beses ko siyang tinulungan ayusin ang mga sirang bagay sa buhay niya. Pero ang mga sirang bagay ko, kailan niya ako tinulungan? Kailan niya ako pinagtuunan ng pansin? Alam kong mali ako. Bulong niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kaunting pagputok ng emosyon sa boses niya. Pero ikaw lang ang kaya kong balikan, ikaw lang ang tangi kong tahanan. Sa halip na lunukin ang mga salitang gusto kong ibato, tumayo ako. Tumayo ako dahil hindi na kaya ng katawan ko ang bigat ng usapan.
Tumayo ako dahil baka kung manatili pa ako sa upuan, tuluyan na akong sumabog. Bakit ako, Clara? Tanong ko. Mas malakas na ngayon ang boses ko. Hindi ko na kayang magpigil. Bakit ako palaging naiipit sa gulo mo? Bakit ako ang palaging nagpapatawad? Bakit ako ang palaging nasasaktan? Bakit hindi mo kaya akong piliin ng buo? Nang walang sira? Nang walang kasinungalingan? Napansin ko ang pagigting ng panga niya, ang panlalim ng hinga niya, pero hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo siya. Iniwan ang bag sa gilid ng sofa at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit. Parang ayaw akong bitawan. Pero sa halip na maramdaman ko ang init ng hawak niya, ang naramdaman ko lang ay ang bigat. Bigat ng lahat ng tao na tiniis ko siya. Bigat ng lahat ng pasakit na nilunok ko para lang mapanatili siya sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano, sabi niya. At sa wakas, may panginginig na sa boses niya. Hindi ko alam kung paano kita masusuklian ng tama. Pero hindi ko kayang mawala ka. Pero kaya mo akong saktan. Sagot ko. Mabilis, matalim. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko. Pero hindi ko rin ito pinigilan. Kaya mo akong ipagpalit. Kaya mo akong baliwalain. Kaya mo akong gawing laruan na pwede mong balikan kapag gusto mo. Hindi ganon. Hindi ganon. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa loob ng bahay. Sa unang pagkakataon, hindi ko na inisip kung sino ang makakarinig. Hindi ko na inisip kung ano ang sasabihin ng mga kapitbahay. Ang iniisip ko lang ay ang katotohanan. Ang katotohanan na matagal ko nang tinatakasan. Hindi ganon? Clara, paulit-ulit mo akong sinaktan. Paulit-ulit mo akong iniwan. Paulit-ulit mo akong pinilit paniwalain na mahal mo ako. Pero ano? Ano ang ginawa mo? Paano mo ako minahal? Nakita ko ang mga luha sa mata niya. Nakita ko ang panginginig ng mga labi niya. Pero hindi ko na kayang maawa. Hindi ko na kayang masaktan para sa kanya. Ang kaya ko na lang ay ang magalit. Ang kaya ko na lang ay ang masaktan para sa sarili ko. Kung mahal mo talaga ako, bulong ko, mahina. Pero ramdam ko ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi mo ako ilalagay sa ganitong sitwasyon. Tumalikod ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam ko lang na kailangan kong umalis. Kailangan kong lumayo. Kailangan kong huminga. Pero bago ko pa man maabot ang pintuan, narinig ko ang boses niya. Punit-punit, halos hindi ko makilala. Hindi mo maintindihan, dahil hindi mo alam ang lahat. Tumigil ako. Hindi ko siya nilingon, pero naramdaman ko ang bigat ng mga salitang yon. Parang may tunog na bumagsak sa sahig. Mabigat, matalim. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero ang sigurado ko lang, hindi ko na kaya pang magtanong. Hindi ko na kaya pang mag-alinlangan, pero hindi rin ako makagalaw. Anong hindi ko alam? Tanong ko, mahina, halos bulong. Narinig ko ang paglapit ng mga hakbang niya. Narinig ko ang paghinga niya sa likod ko. At sa isang saglit, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa paligid namin. May dahilan. Kung bakit hindi kita kayang iwan ng tuluyan. Nilingon ko siya, pero bago pa man ako makapagsalita, nakita ko ang maliit na papel na iniabot niya. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin. Ang mga kamay niya nanginginig. Binuksan ko ang papel. Isang sulat, isang pangalan, isang address. At sa isang iglap, bumaliktad ang mundo ko. Ang gabi tahimik, ngunit parang may alingaw-ngaw ng sigaw sa loob ng dibdib ko. Sa bawat paghinga, ramdam ko ang bigat ng bawat alaala. Mga pangako niyang binitiwan at binali. Mga paghingi ng tawad na tila paulit-ulit na eksena sa pelikula. Sa tuwing sinasabi niya ang patawad, iniisip ko kung gaano pa karaming beses kong maririnig iyon. Hanggang kailan ko mauulit ang sagot kong, oo, pinatawad na kita? Nakatayo ako sa harap ng bintana, pinagmamasdan ng ulan na bumabagsak sa kalsada. Ang lamig ng salamin ay parang paalala kung gaano kalamig ang relasyon naming dalawa. Hindi ko na alam kung ang pinatawad ko ay siya
o ang sarili kong kahinaan? Lalaki ako? Oo. Pero hindi ibig sabihin ay hindi ako marupok. Sa totoo lang, ilang beses na akong gumising sa gabi, basang-basa ng pawis, iniisip kung paano ko nagagawang tanggapin ang lahat ng sakit na dulot niya. Sabi nila, ang pag-ibig ay sakripisyo. Pero kailan naging tama ang sakripisyong walang katapusan? Parang kalsadang walang dulo? Pilit kong hinahabol ang liwanag, pero ang nakikita ko lang ay ang sarili kong anino. Pagod, luhaan, bit-bit ang bigat ng mundo. Sa tuwing nalalaman kong muli siyang nagkamali, may bahagi ng puso ko ang unti-unting nasusunog. Pero ang mas masakit, ako mismo ang nag-aabot ng apoy. Dumating siya kanina, basang-basa sa ulan. Nakayuko siya, hawak ang bulaklak na halos malanta na sa sobrang lamig. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o maawa. Ang mga mata niya, punong-puno ng pagsisisi, pero parang may halong takot. Takot na baka sa wakas, tuluyan na akong sumabog. Sa unang tingin, gusto kong ipagtabuyan siya. Pero sa pangalawang tingin, naalala ko na naman kung paano ko siya unang minahal. Ang simpleng ngiti, ang pag-aalaga, ang mga pangarap na binuo naming magkasama. Parang ang hirap talikuran ng lahat ng yon. Sorry, bulong niya. Halos hindi ko marinig dahil sa lakas ng ulan. Hindi ko alam kung ilang beses na niyang nasabi ang salitang yon. Pero para bang may bahagi ng puso ko, ang pilit pa rin itong tinatanggap. Siguro dahil sa takot na mawalan ako ng silbi. Siguro dahil sa pag-asang magbabago siya, kahit ilang beses na akong nabigo. O baka dahil sa simpleng katotohanan, mahal ko pa rin siya. Kahit pa ang pagmamahal na ito, ang unti-unting pumapatay sa akin. Hinawakan ko ang bulaklak na inabot niya. Ang mga talulot nito, malamig, parang wala ng buhay. Tulad ko, siguro. Pasok ka, sabi ko, pero hindi ko na siya tiningnan. Masyado akong pagod para magalit. Masyado akong pagod para magtanong kung bakit niya ako niloko ulit. Tahimik kaming naupo sa sofa. Siya, basang-basa, ang mga kamay nanginginig. Ako, nakatingin sa kawalan, pilit nilalabanan ng emosyon. Ito na ba ang huli? Tanong ko sa wakas, basag ang tinig. Hindi siya sumagot agad. Nakatingin siya sa sahig, parang bata na napagalitan. Oo, sagot niya, pero may bahid ng pag-aalinlangan ng kanyang boses. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung gusto ko bang maniwala. Sa ilang taon na magkasama kami, alam ko na ang pattern. Magpapakumbaba siya, aayusin ang lahat sa loob ng ilang linggo, tapos babalik ulit sa dati. Para bang nilalaro niya ang puso ko, hinuhubog sa anyo na gusto niya, pero lagi niyang binabasag kapag hindi na niya kailangan. Kung ganoon, bakit ginawa mo ulit? Tanong ko, mas matalim ang tono ko ngayon. Napatingin siya sa akin, ang mga mata niya nagmamakaawa. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa to, pero mahal kita at ayoko kang mawala sa akin. Mahal. Parang ang dali para sa kanya sabihin iyon, habang ako, pilit iniipon ang bawat hibla ng lakas para lang magpatuloy. Mahal. Pero bakit ang pagmamahal niya ay parang isang lason na unti-unting pinapatay ang pagkatao ko? Naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko, ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi ko alam kung galit ba ito o desperasyon. Hindi mo alam. Ulit ko. Mas malakas. Paulit-ulit mo akong niloloko, paulit-ulit mo akong sinasaktan. Tapos sasabihin mong hindi mo alam kung bakit. Tumayo siya, ang mga mata puno ng luha. Pero mahal kita. Sigaw niya. Halos hindi na niya mapigilan ng emosyon. Tumayo rin ako. Mahal? Kung mahal mo ako, bakit mo ako ginaganyan? Anong klaseng pagmamahal yan? Tahimik. Pareho kaming nakatingin sa isa't isa. Ang galit at sakit na parang mga espada sa pagitan naming dalawa. Tila bumagal ang oras. Ang bawat tibok ng puso ko parang kumakalansing sa sobrang lakas. Bigla, lumapit siya at niyakap ako. Mahigpit, parang ayaw na niya akong pakawalan. Sorry, bulong niya.
Hindi ko alam kung paano kita dapat mahalin, pero ayoko kang mawala. Ang mga luha niya bumagsak sa balikat ko, pero ang mga mata ko nanatiling tuyo. Hindi ko na alam kung wala nang natitirang luha sa akin o sadyang ubos na ako. Hinawakan ko ang mga braso niya, pilit na inilayo ang sarili. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Sabi ko, mahina pero matalas. Tumalikod ako, umakyat sa kwarto, iniwan siyang nakatayo roon. Pero bago ko maisara ang pinto, narinig ko ang isang tunog na pumukaw sa akin. Isang kalabog mula sa ibaba. Tumigil ang paghinga ko. Tumakbo ako pababa at doon ko siya nakita, nakahandusay sa sahig. Ang bulaklak na inabot niya kanina, malapit sa kanyang kamay. Pagod na ako. Pero sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ang sakit ba ay nagsisimula o natapos na. Muling bumalik si Elena sa bahay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko siyang tinanggap matapos siyang lumayo. Isang beses, umuwi siya na basag ang salamin ng kotse at halatang umiiyak. Sumunod, dumating siya habang amoy alak ang buong katawan. Halos hindi makatayo. Pero sa pagkakataong ito, tahimik siyang pumasok. Walang luha, walang salita. Parang hangin na dumaan lang. Isinara niya ang pinto ng marahan at tumingin sa akin na para bang may gustong sabihin pero hindi niya alam paano sisimulan. Magpapaliwanag ka ba? Tanong ko. Pilit nilalabanan ang panginginig ng boses ko. Hindi niya ako sinagot. Umupo siya sa sofa, kinuha ang unan at iniyakap ito sa dibdib niya. Ang mga mata niya, malamlam, parang pagod na pagod sa mundo. Pero ako ang pagod sa lahat ng ito. Pakiramdam ko, bawat salita, bawat paghingi niya ng tawad, bawat pangako niyang hindi na mauulit, lahat iyon. Unti-unting bumabawas sa kakayahan kong magpatawad. Bakit hindi ka marunong magsabi ng totoo, Elena? Tanong ko ulit. Mas madiin na ngayon ang tono. Hindi pa rin siya sumagot. Tumayo ako. Naglakad palapit sa kanya. At sa puntong iyon, gusto ko siyang kalugin. Gusto kong marinig mula sa kanya ang sagot na magpapaliwanag kung bakit. Kahit ilang beses na naming pinag-usapan ang mga sakit, ang mga sugat, paulit-ulit pa rin kaming bumabalik sa parehong senaryo. Paul, bulong niya. Halos hindi ko narinig. Hindi ko alam kung paano sabihin sa'yo ang lahat ng nangyari. Subukan mo, sagot ko. Hindi na nakapagpigil. Dahil kung hindi Elena, baka ito na ang huling beses. Napatingin siya sa akin. Ang mga mata niya biglang napuno ng luha. Pero hindi iyon ang mga luhang nakikita ko noon. Hindi iyon ang luha ng paghingi ng tawad o pagmamakaawa. Iba ang luha niyang iyon. Luha ng takot. May nangyari, Paul. Sabi niya, halos pabulong. May ginawa ako na hindi mo mapapatawad. Para akong tinamaan ng kidlat. Parang lahat ng hangin sa katawan ko biglang nawala. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang ginawa niya? Ang mga tanong sa isip ko'y naguunahan. Pero hindi ko masabi. Hindi ko maitanong. Takot akong malaman. Sabihin mo na, utos ko. Pero sa loob-loob ko parang gusto kong umatras. Parang gusto kong huwag na lang marinig. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto. Pero nangyari ito dahil sa kahinaan ko. Patuloy niya. Habang ang mga luha niya, tuluyan nang bumagsak sa kanyang pisngi. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, ang dibdib ko'y parang dinudurog. May iba ako, Paul. Sabi niya sa wakas. Sa sandaling iyon, parang nawala ang mundo. Parang tumigil ang lahat ng tunog, ang lahat ng galaw. May naririnig akong tibok ng puso. Pero hindi ko alam kung akin ba yon o sa kanya. Anong ibig mong sabihin na may iba ka? Tanong ko. Bagamat alam ko na ang sagot, ayaw kong paniwalaan, ayaw kong tanggapin. Sa trabaho, may nangyari sa amin ni Marco. Sagot niya. Halos hindi makatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon sa'yo. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Ang pangalan ni Marco ang sumabog sa utak ko. Kilala ko siya. Kaibigan ko siya. Lagi ko siyang kinakausap, iniimbita sa mga salo-salo,
tinutulungan sa mga problema niya. At ngayon, siya ang dahilan ng lahat ng ito? Gaano katagal? Tanong ko. Pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko maitago ang galit, ang sakit, ang pagkasuklam. 2 buwan, sagot niya. Halos hindi naririnig. Pero tapos na. Pinutol ko na. Hindi ko na siya kinakausap. Hindi ko na siya. Huwag mong tapusin ang pangungusap mo. Putol ko habang lumalayo ako sa kanya. Ayokong marinig ang mga paliwanag niya. Ayokong marinig ang mga dahilan niya. Ang gusto ko lang sa puntong yon ay makalayo, makawala. Paul, patawarin mo ako. Alam kong nasaktan kita. Alam kong mali ako. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita. Pagsusumamo niya. Tumayo siya at sinubukang hawakan ng braso ko. Pero umiwas ako. Mahal mo ako, Elena. Mahal mo ako habang ginagawa mo yon kasama ang kaibigan ko? Tanong ko. Ang galit sa boses ko hindi ko na maitago. Ano ang tingin mo sa pagmamahal? Isang laro? Isang bagay na pwede mong pagsabayin? Hindi ko ginusto. Hindi ko sinasadya. Paul, patawarin mo ako. Huling beses na ito. Pangako ko, hindi na mauulit. Sabi niya, habang tuluyan nang bumagsak ang luha niya. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko alam kung may natitira pa akong kapatawaran para sa kanya. Tumalikod ako. Lumakad papunta sa pinto. Ngunit bago ko pa man ito mabuksan, narinig ko ang tunog ng isang cellphone. Sa una, hindi ko pinansin. Pero nang makita ko ang ekspresyon sa mukha ni Elena, alam kong may mali. Kanino yon? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Kinuha ko ang cellphone mula sa mesa at bumungad sa akin ang isang mensahe. Isang mensahe mula kay Marco. Halos hindi ko na maitapon ang cellphone pabalik sa mesa. Ang galit sa puso ko, ang sakit, ang pagkawasak. Lahat ng yon, biglang sumabog. Hindi pa tapos? Sinungaling ka. Sigaw ko, habang si Elena ay lumuluha. Pilit humihingi ng tawad. Pero wala na akong naririnig. Wala na akong nakikita. Ang lahat ng mundo ko. Ang lahat ng tiwala ko. Ang lahat ng pagmamahal ko. Parang nawala na lang bigla. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hawakan ng pinto sa kamay ko. Binuksan ko ito, pero bago ako tuluyang lumabas, tumingin ako kay Elena. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagkasuklam na nararamdaman ko. Pero sa halip, isang tanong lang ang lumabas sa bibig ko. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng maubos, Elena? Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya sa akin. Habang ako'y tuluyang lumabas, iniwan siya sa likod. Iniwan ang lahat. At sa pagkakataong yon, hindi ko alam kung may balak pa akong bumalik. Sa bawat araw na dumaan, naramdaman ko ang pagbigat ng bawat hakbang ko. Hindi na ito pisikal. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Isang bagay na hindi ko maalis kahit anong pilit. Si Mara, ang babaeng paulit-ulit kong pinatawad. Ang dahilan ng lahat ng ito. Mahal ko siya, oo. Mahal ko siya ng higit sa sarili ko, ngunit ang tanong sa sarili ko ay, hangganan ba ang pagmamahal ko? May hangganan ba ang kaya kong ibigay? Isang gabi, bumalik siya sa bahay na lasing. Na naman, amoy alak ang buong silid nang pumasok siya at halos hindi ko na siya makilala sa anyo niya. Punit ang damit, gusot ang buhok, at may mga bakas ng halik na hindi sa akin. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang aminin sa sarili ko na alam ko kung saan siya galing o ang makita ang tila wala siyang pakialam. Tumingin siya sa akin, ngumiti ng bahagya at dumiretso sa kwarto. Walang paliwanag, walang paumanhin, wala. Sinundan ko siya. Hindi ko na kinaya ang tahimik na pagtitiis. Mara, sabi ko, at naramdaman ko ang panginginig ng boses ko. Hanggang kailan mo ako sasaktan ng ganito? Hindi siya sumagot. Nakahiga siya sa kama, nakapikit, tila walang naririnig. Lumapit ako, sinubukan kong kontrolin ang galit ko, ngunit naramdaman ko ang init sa dibdib ko, ang bigat sa ulo ko. Mara, magsalita ka. Hindi ko na kaya.
Dumilat siya, mabagal, parang pagod na pagod. Ano ba gusto mong marinig? Tanong niya, walang emosyon sa boses. Na nagkamali ako? Na nagsisisi ako? O na hindi ko na uulitin? Halos masira ang puso ko sa sagot niya. Hindi ko alam kung paano ko pa magagawang magtiwala sa kanya. Paulit-ulit, pinatawad ko siya. Paulit-ulit sinubukan kong itama ang mali. Pero paulit-ulit din niya akong sinasaktan. At sa bawat pagkakataong yon, nauubos ako. Nawawala ang bahagi ng pagkatao ko na minsan ay buo. Alam mo, sabi ko, at hindi ko na napigilan ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi naman ako robot, Mara. Hindi ako ginawa para lang magpatawad ng magpatawad. Tao ako. Nasasaktan ako. Tumawa siya. Isang malungkot na tawa. Pero may halong sarkasmo. Ikaw ang pumili nito, hindi ba? Ikaw ang nagdesisyon na mahalin ako kahit alam mong ganito ako. Kaya bakit ka nagrereklamo ngayon? Parang sinampal ako ng mga salita niya. Totoo. Ako ang pumili. Ako ang nagdesisyon. Pero kailan ba naging tama ang magtiis ng ganito? Kailan ba naging masama ang magmahal ng may hangganan? Lumuhod ako sa harapan niya. Tinignan ang mukha na minsang naging dahilan ng lahat ng kaligayahan ko. Mara, mahal kita. Pero hindi ko na alam kung paano ko pa magagawa ito. Tumahimik siya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Pero sa unang pagkakataon, nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Hindi ko alam kung lungkot para sa akin o para sa sarili niya. Gusto mo bang umalis na lang ako? Tanong niya. Halos pabulong. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang tama. Ang nais ko lang ay ang katahimikan. Ang maputol, ang paulit-ulit na siklo ng sakit. Pero paano ko siya mapapaalis kung siya ang mundo ko? Paano ko siya bibitawan kung siya ang buhay ko? Mara, sabi ko, at naramdaman ko ang pagpatak ng luha ko. Hindi ko na kaya, pero hindi ko rin kayang mawala ka. Tumayo siya, mabagal, at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko, pinunasan ng luha ko gamit ang mga daliri niya. Sa sandaling iyon, akala ko may pag-asa pa kami. Akala ko magbabago ang lahat. Pero ang mga susunod niyang salita ang bumura sa ilusyon na yon. Hindi kita mahal, Ramon. Parang hinila ang mundo sa ilalim ng mga paa ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa. Tumalikod siya, kinuha ang bag niya, at nagsimulang mag-impake ng walang emosyon. Parang wala akong halaga sa kanya. Parang hindi niya ako iniwan na basag, durog, at walang laman. Hindi ko siya pinigilan. Hindi ko siya hinabol. Nakatingin lang ako habang binibitbit niya ang mga gamit niya palabas ng bahay. Ang huling narinig ko ay ang pagsara ng pinto. At ang huling naramdaman ko ay ang malamig na simoy ng hangin na pumasok sa silid. Akala ko, tapos na. Akala ko, iyon na ang wakas. Pero nang bumalik ako sa kwarto, may iniwan siyang bagay sa ibabaw ng kama. Isang maliit na kahon. Binuksan ko ito. At ang nakita ko ay isang maliit na liham. 2 linya lang ang nakasulat. Ramon, patawad. Mahal kita, pero hindi ko kayang mahalin ang sarili ko. Sa ilalim ng liham, may larawan siya. Larawan na kinunan namin noong masaya pa kami. Sa likod ng larawan, may nakasulat, "Huwag mo akong hanapin." At doon ko naramdaman na hindi lang siya ang nawala. Nawalan ako ng bahagi ng sarili ko na hindi ko na mababawi kailanman. Nakahiga akong muli sa malamig na sahig ng aming maliit na silid. Ang mga pader na puno ng lumang pinturay, parang mga mata na nakamasid sa akin. Tila alam ang lahat ng sakit na itinago ko sa loob ng maraming taon. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Ang bigat ng lahat ng kasinungalingan, pangako, at paulit-ulit na paghingi niya ng tawad na palagi kong tinatanggap. Ang amoy ng alkohol mula sa basag na bote sa sulok ay sumisingaw sa hangin, parang paalala kung saan nagsimula ang gulo kaninang madaling araw. Naririnig ko pa ang boses niyang pasigaw, ang mga salitang tila patalim na bumaon sa aking pagkatao. Wala kang kwenta.
Akala mo ba kaya mo akong kontrolin? Hindi ko alam kung ilang beses ko nang narinig ang ganitong mga salita mula sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, palagi ko siyang pinapatawad. Gabi-gabi, nauulit ang eksenang ganito. Magpapaliwanag siya, magmamakaawa, at pagkatapos ay mangangako na magbabago na siya. At tulad ng isang tauhan sa isang trahedya, palagi kong pinaniniwalaan ang mga pangako niya. Hindi dahil sa tanga ako, kundi dahil mahal ko siya. Mahal na mahal. Kahit paunti-unti niyang kinakain ang pagkatao ko. Pumikit ako. Pilit na iniintindi kung paano ko na naman nagawang magtiis. Kaninang umaga, nagising ako sa ingay ng kanyang boses. May nabasag na baso sa mesa at ang mga mata niya'y pulang-pula, lasing na lasing, habang inaakusa ako ng kung ano-ano. Akala mo'y ako ang dahilan ng lahat ng problema niya. Wala akong nagawa, kundi tumahimik, tanggapin ang lahat ng panlalait, lahat ng galit na ibinubugan niya. Hanggang sa dumating ang sandaling napuno ako at nasigawan ko siya pabalik. Hindi ko akalain na magagawa ko iyon. Isang bagay na palaging takot akong gawin. Nagulat siya. Nakita ko sa mukha niya ang isang saglit na pagkagulat. Ngunit agad din itong napalitan ng lalong mas matinding galit. Hinila niya ako sa braso at sa unang pagkakataon, natulala ako sa lakas ng sampal na ibinigay niya sa akin. Ang init ng palad niya sa mukha ko'y parang nagmarka ng lahat ng sakit na hindi ko masabi. Hindi ko alam kung mas masakit ang pisikal na hapdi o ang emosyonal na sugat na iniwan ng ginawa niyang iyon. Pagkatapos ng insidenteng yon, umiyak siya. Lumuhod siya sa harapan ko, hinawakan ang aking mga kamay at nagsabi ng paulit-ulit na sorry. Hindi ko sinasadya, sabi niya, habang ang luhay dumadaloy sa kanyang pisngi. Huwag mo akong iwan please, mahal na mahal kita. At sa kabila ng lahat ng galit, lahat ng sakit, naramdaman ko ang puso kong bumibigay. Kagaya ng dati, pinatawad ko siya. Kasi ganun naman palagi, hindi ba? Ako ang nagpapatawad, ako ang nagtitiyaga, ako ang nagmamahal. Ngunit ngayong gabi, habang nakahiga ako sa sahig, may kakaibang nararamdaman ako. Hindi na ito tulad ng dati. Ang sakit sa pisngi ko'y hindi lang pisikal. Parang may pader sa loob ng dibdib ko na unti-unting bumabagsak. Parang may boses sa isipan ko na sumisigaw, tama na, tama na. Pero paano ko sasabihing tama na kung siya ang mundo ko? Kung siya ang dahilan kung bakit ako gumising bawat araw. Narinig ko ang yabag ng kanyang mga paa. Papalapit siya sa akin, dahan-dahan. Hindi ko alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Kung magmamakaawa ba siya ulit o magagalit. Pero hindi na mahalaga. Hindi ko na yata maramdaman ang takot na dati palaging naroon. Sa halip, may malamig na katahimikan sa loob ko. Lumuhod siya sa harapan ko, hawak ang isang bagay, isang maliit na kahon, kulay itim. Alam kong nasaktan kita, sabi niya. Pilit na hinahabol ang aking tingin. Pero gusto kong magsimula ulit. Ayusin natin to. Pangako, magbabago ako. Magsimula tayo please. Binuksan niya ang kahon at doon nakita ko ang isang singsing. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko. Galit? Tuwa? Takot? Walang salita ang sapat para ilarawan ang gulo sa puso ko. Pero isang bagay ang malinaw. May umusbong na tanong sa utak ko. Bakit ako? Bakit ako? Tinig ko. Basag ngunit diretsyo. Hindi ko na napigilan. Bakit ako ang kailangan mong saktan para matutunan mong magbago? Bakit kailangang maubos muna ako bago mo malaman ang halaga ko? Hindi siya sumagot. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha, ang takot, ang pagtataka. Parang hindi niya inasahan ang tanong na yon at sa unang pagkakataon, naramdaman kong hawak ko ang kontrol. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas na yon, pero alam kong hindi na ako babalik sa pagiging tahimik na martir. Tumayo ako, iniwan ang singsing sa sahig. Hindi ko na siya nilingon. Kahit naririnig ko ang pagmamakaawa niya, ang tawag niya sa pangalan ko. Lumabas ako ng bahay at doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste,
Naramdaman ko ang hangin sa aking balat, malaya, malamig, at puno ng pangako ng bagong simula. Pagtingin ko sa malayo, nakita ko ang isang figura sa anino. Nakatingin siya sa akin, isang estranghero. Ngunit may kakaiba sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa tingin pa lang, may naramdaman akong kilabot sa buong katawan. Tila may babala sa hangin. Pumasok ako sa bahay na tila ba may halimaw na nagmamasid mula sa dilim. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Ang amoy ng alak ay sumisingaw sa bawat sulok at ang mga yapak ko sa sahig ay parang tunog ng dagok sa dibdib. Sa lamesa, naroon ang basag na bote ng serbesa, ang mga baso na hindi na nilinis, at ang kalat na parang salamin ng gulo sa isip ko. Naroon siya, nakaupo, nakatungo. Tila bang sinasadyang huwag akong pansinin. Hindi ko alam kung magagalit ako o maawa. Ang lalaki sa harap ko, ang taong paulit-ulit kong pinatawad, ay parang anino na lang ng dating siya. Nakakapit ang kamay niya sa isang baso, puno ng alak, habang ang mata niya ay bakas ng kawalan. Pero alam kong naroon ang galit na matagal nang hindi niya sinasabi. Ramdam ko yon, kahit hindi ko siya tingnan ng direkta. Anong nangyari dito? Tanong ko. Bagamat alam kong hindi ko na kailangang itanong, hindi niya ako nilingon. Hindi siya sumagot. Kasabay ng kanyang katahimikan, ang biglang pagtunog ng orasan sa dingding, tila ba nanunumbat sa akin na ilang oras na naman ang sinayang ko para sa kanya. Paul, sabi ko, mas malumanay. Pero ang pangalan niya, na dati parang musika sa akin, ay parang lason na ngayon sa bibig ko. Kailan ba matatapos to? Hindi pa rin siya umiimik. Napansin ko ang sugat sa kanyang kamay, parang sariwa. Tila ba may sinuntok na naman siya? Ang puso ko ay bumigat, pero hindi ko na alam kung dahil sa awa o sa pagod. Hindi ko mabilang kung ilang beses nakitang pinatawad, Paul. Ilang beses na akong tumayo sa harap mo, umiiyak, nagmamakaawa na tigilan mo na ang sarili mong pagkawasak. Ilang beses na akong naniwala na maaayos ka pa, na maaayos pa tayo. Lumapit ako sa kanya, marahang hinawakan ng kanyang balikat, pero bigla siyang tumayo. Ang galaw niya ay pabigla, agresibo, at napaatras ako. Ang tingin niya sa akin ay matalim, puno ng sakit, na tila ba ako ang dahilan ng lahat ng nangyayari sa kanya. Bakit ka ba nandito? Sigaw niya, at ang tinig niya ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Tumigil ang mundo ko. Hindi pa rin ako nasanay sa ganitong eksena, kahit nangyari na ito ng paulit-ulit. Paul, nandito ako dahil mahal kita. Sagot ko, pero ang mga salita ko ay parang papel na punit na nilipad lang ng hangin. Wala na itong bigat, wala na itong silbi. Mahal? Tumawa siya. Pero ang tawa niya ay puno ng panunuya. Kung mahal mo talaga ako, bakit hindi mo ako kayang tanggapin? Bakit palagi mo akong gustong baguhin? Parang sinuntok ako ng mga salita niya. Pinilit kong huwag magalit. Hindi kita gustong baguhin, Paul. Gusto lang kitang tulungan. Hindi mo ba nakikita kung paano ka nasasaktan? Kung paano mo nasasaktan ang sarili mo? Ako? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sigaw niya ulit, sabay hampas ng baso sa dingding. Nagkabasag ang salamin at ang mga piraso nito ay nagkalat sa sahig. Parang mga sirang pangarap na hindi na mabubuo. Hindi ko na mapigilan ang pagluha ng mga mata ko. Hindi ko na alam kung dahil sa takot, sa galit, o sa mismong sakit na nararamdaman ko. Paul, pakiusap ko, pero tumalikod siya at lumakad papunta sa kwarto. Ang mga yapak niya ay mabigat. Bawat hakbang ay parang pagbaon ng kutsilyo sa puso ko. Naiwan akong nakatayo, mag-isa, sa gitna ng kalat na siya ang lumikha. Napatingin ako sa salamin. Hindi ko na halos makilala ang sarili ko. Ang dating mata ko na puno ng pag-asa ay wala na. Ang labi kong palaging nakangiti para sa kanya ay nauwi na lang sa pagninig. Sa wakas, napaupo ako sa sira-sirang sofa. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang pilit kong inaabot ang mga piraso ng basag na salamin sa sahig.
Naririnig ko pa rin ang mga sigaw niya sa isip ko. Paulit-ulit, parang echo ng isang masamang panaginip. Mahal ko siya, pero bakit ganito? Bakit pakiramdam ko, unti-unti na akong nauubos? Habang pinupulot ko ang mga piraso, naramdaman kong may dumaloy na likido sa daliri ko. Dugo. Naputol ang balat ko sa isang matalim na salamin. Pero hindi ko na maramdaman ang sakit. Wala na akong pakialam. Ang sugat na ito, gaano man kalalim, ay mas maliit kumpara sa sugat na iniwan niya sa puso ko. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas siya. Pero hindi ko siya nilingon. Hindi ko na kayang makita ang mukha niya ngayon. Hindi na ako nagsalita. Hinihintay ko kung anong gagawin niya. Pero naramdaman ko ang malamig na bakal sa tabi ko. Nilapag niya ang isang bagay sa mesa. Nang tumingin ako, nanlaki ang mga mata ko, isang baril. Alam mo ba, minsan iniisip ko kung paano na lang kung wala na ako. Sabi niya, halos bulong, pero bawat salita ay parang